Kamusta po kayo, Sir PB? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Melo. Isa rin po sa masugid niyong tagapakinig. Nais ko lang pong ibahagi yung kwentong minsang na isalaysay sa akin ng lola ko nang magbakasyon sila sa amin dito sa Maynila. Ito ay kabahagi umano ng makulay na kasaysayan ng aming angkan. Kaya ang kwentong ito ay nagpasalin-salin na ng ilang henerasyon. Ayon kay Lola, doon sa kanilang probinsya noon ay may mag-anak na payapang namumuhay. May isa silang anak na ang pangalan ay Carmela. Namumukod-tangi ang kanyang ganda. Halos lahat ng kabinataan sa kanilang lugar ay nagkakagusto sa kanya at talagang pinapangarap siya. Pero may usap-usapan doon sa kanilang nayon. Isang kwentong hindi mamatay-matay. Marami ang nagsasabi na si Carmela ay hindi anak ni Mang Dado na kanyang ama. Ito lamang umano ang sumalo sa kahihiyan na maaring kaharapin noon ng kanyang ina na si Aling Marta. Si Aling Marta kasi ay dating nobya ni Fernan, nag-iisang anak nila Don Melchor at Doña Milagros. Sila ang may pinakamalawak na lupain doon sa kanilang bayan. At dahil nga sa kanilang estado sa buhay, kung kaya hindi sila pabor na si Aling Marta ang siyang mapangasawa ng kanilang uniko iho. Pero may namagitan na sa kanilang dalawa dahil sa madalas nilang pagtatagpo na kanila lamang iyong inililihim. At dahil sa pagtutol na iyon ng mga magulang ni Fernan, kung kaya napilitang magpakasal ng biglaan si Marta kay Dado para makaiwas sa kahihiyan, pagkat nagdadalang tao na ito noon. Si Dado ay kanyang kababata at mahal na mahal siya nito. Kaya tinanggap nito si Marta ng buong buo, pati na ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At iyon nga ay walang iba kundi si Carmela. Lumaki naman si Carmela na ang kinikilala talagang ama ay si Mandado. Hindi rin ito nagkulang ng pagmamahal sa kanya. Itinuring siya nito na para niyang tunay na anak. Nang mamatay na kapwa ang mga magulang ni Fernan at siya na ang naiwang namamahala ng lahat nilang ari-arian, ay binalak nitong kunin at bawiin ang kanyang mag-ina kay Mandado. Kinausap ni Fernan si Aling Marta tungkol dito, pero hindi ito pumayag. Mahal na niya si Mandado at ayaw niyang mawasak ang kanilang masayang mag-anak. Kahit pa nga ibinibigay sa kanila ni Mandado ang kanilang kalayaan at ang pagpapasya. Sabi pa ni Aling Marta ay napakaswerte na umano niya kay Mang Dado. Mapalad siya dahil sa may taong nagmahal sa kanya ng totoo, na hindi na inisip ang tungkol sa kanyang kahihiyan, na kanyang binaliwalang lahat ang mga maaaring sabihin ng tao na hindi maganda patungkol sa kanya. Dahil sa pagmamahal kanila Aling Marta, hindi katulad ni Fernan na hindi siya nagawang ipaglaban ito
sa kanyang mga magulang. Kaya noon pa man ay alam na niya talaga kung sino sa kanilang dalawa ang totoong nagmamahal sa kanya. Na yung pagtangging iyon naman ni Aling Marta sa kagustuhan ni Fernan ay siyang naging pasimula ng pagkagulo ng kanilang tahimik na pamumuhay. Pinagbantaan sila nito na gagawin ang lahat para mabawi sila mag-ina mula kay Mang Dado. Lalong-lalo na umano si Carmela, pagkat dugo at laman niya ito, bagay na hindi nagustuhan ni Aling Marta. Hanggang sa isang araw ay naramdaman na nga nila na ginagawa na ni Mang Fernan yung mga sinabi nito. Unti-unti na sila nitong ginigipit, lalo na pagdating sa kanilang lupa. Pero hinayaan lang iyon ni Mang Dado. Sa sobrang bait nito ay pilit niya pa ring pinapaliwanagan si Aling Marta. Napakamahinahong tao ni Mang Dado at napakalawak ng kanyang pangunawa. Sabi pa nito ay kaya pa naman daw nilang magtiis. Kaya hinayaan lang nila yung mga ginagawang panggigipit ni Mang Fernan sa kanila. Nanatili silang masaya na mag-anak kahit pa naghihirap. At dahil naman doon ay lalong nagpuyos sa galit si Fernan. Hanggang sa gumawa na ito ng isang kasuklam-suklam na bagay. Kanyang pinatawag si Mang Dado sa isa nitong tauhan at pinapunta sa kanyang bahay. Nang magkaharap silang dalawa ay kanyang kinausap si Mang Dado at sinabing mayroon siyang ipapatrabaho dito. Siya na umano ang pamamahalain nito sa kanyang palayan, bagay na ikinatuwa naman ni Mang Dado. Kanya pa itong binigyan ng isang sakong bigas at salapi bilang kanyang paunang bayad. Kaya masayang masaya si Mang Dado at sinabing malaking tulong umano iyon para sa kanyang mag-anak. Niyaya pa siya nito na mag-inuman na kanya sanang tatanggihan pero mapilit ito. At dahil sa mga itinulong nito ay nahiya na rin siyang hindi ito pagbigyan. Nang matapos sila sa kanilang pag-iinuman, bago siya tuluyang umuwi, ay binigyan pa siya nito ng mga basket ng gulay at prutas na tinanggihan ni Mang Dado, pero muli ay naging mapilit si Fernan. Kaya wala na rin siyang nagawa pa kundi tanggapin iyon. Pagdating ni Mang Dado sa kanila ay nagulat pa sila Aling Marta at Carmela dahil sa ang daming dala ni Mang Dado. Kanyang ikinarga ang lahat ng mga ibinigay sa kanya ni Fernan sa kanyang kalabaw. Iniabot pa niya kay Aling Marta ang salaping ibinigay sa kanya bilang paunang bayad, na natuwa sila sapagkat nagbago na umano ang damdamin ni Fernan para sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam ay unti-unti na pala nitong isinasagawa ang maitim na balak sa kanila. At pagkamadaling araw nga noon ay nagising na lamang si Aling Marta dahil sa naririnig niyang nangangatog na sa matinding ginaw ang kanyang asawang si Mang Dado, na nang kanya itong hipuin ay napaso siya sa tindi ng init ng katawan nito. Nagpakulo siya ng tubig at kanya itong pinunasan ng maligamgam upang guminawa ang kanyang pakiramdam. Di nagtagal ay idinadaing na nito ang matinding pananakit ng kanyang ulo.
na namimilipit pa ito sa tindi ng sakit. Pati si Carmela ay ginising na ng kanyang ina upang tulungan siya sa pag-aasikaso kay Mang Dado. Ngunit hindi bumuti ang kalagayan nito, at bago pa sumikat ang araw ay wala na itong tigil sa kanyang kakasuka at kadudumi. At agad nilang napansin ang mabilis na panunuyo ng katawan ni Mang Dado, na bago iyon para kanila Aling Marta at Carmela. Noon lang sila nakasaksi ng ganong pangyayari, na para bang sinipsip na lahat ng tubig sa katawan ni Mang Dado. Nananuyo ang mga balat nito, na oras lamang ang lumipas ay kapansin-pansin na kaagad ang matinding pangangayayat nito. Mabilis na bumagsak ang pangangatawan ni Mang Dado, kaya takang-taka silang mag-ina sa kung ano talaga ang karamdaman ng kanilang padre de pamilya. At bago sumapit ang alas 12 ng tanghali ng sumunod na araw na iyon, ay binawian na ng buhay si Mang Dado. Gulat na gulat at halos hindi makapaniwala sila Aling Marta at Carmela sa nangyari. Hindi nila matanggap ang agarang pagpanaw na iyon ni Mang Dado. Mabilis na kumalat sa kanilang nayon ang balita ukol sa pagkamatay ni Mang Dado, at agad na napuno ng mga taong nakikiramay ang kanilang pamamahay, na habang inaasikaso nila ang labi ni Mang Dado ay isang matandang kanayo nila ang nagsabi na may nararamdaman umano siyang kakaiba, hindi umano maganda. May itim umanong kapangyarihan na nasa likod ng pagkamatay ni Mang Dado. Ang nagsabi noon ay si Tandang Ute. Isa itong manggagamot at itinuturing na pinakamatanda sa kanilang lugar. Nang kausapin ito ni Aling Marta ng Sarilinan, ay sinabi nitong isang uri umano ng lason ang siyang kumitil sa buhay ni Mang Dado. At doon po nauso at nagsimula yung tinatawag na kilkig sa kanilang lugar, na mas matindi pa umano ang kilkig noon kumpara sa kasalukuyang nasasaksihan ngayon. Nagtanong si Aling Marta kay Tandang Ute kung kanya bang nalalaman kung sino ang gumawa noon sa kanyang asawa. Iiling-iling ito nang tumalikod sa kanya, pero bago tuluyang lumayo ay sinabing kanyang nakikilala kung sino ang may gawa noon kay Mang Dado. Mabilis na kinabahan si Aling Marta. Parang tambol sa lakas yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Maya-maya ay lumapit si Carmela sa kanyang ina, na kanina pa pala itong naroon na nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Ilang araw ding ibinurol si Mang Dado sa kanilang bahay, na si Fernan naman ay tinangka na magpaabot ng kanyang tulong, pero tinanggihan iyon nila Aling Marta at Carmela. Hindi na nila pinaabot pa ng 1 linggo at kanila nang inilibing si Mang Dado, na ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang ito ay mailibing, ay bumisita na kaagad sa kanilang bahay si Fernan, at kinukumbinsi sila na lumipat na sa kanyang bahay. Pero tumanggi sila Aling Marta sa gusto nitong mangyari. Ngunit hindi rin ganun kadali na sumuko si Fernan, na kanya talagang gagawin ang lahat, masunod lamang ang gusto nito. Kaya kinagabihan noon ay bigla na lamang dumaing si Carmela kay Aling Marta. Kinutuban na kaagad siya ng hindi maganda.
Sabi ni Lola, ganun kasi di yung pagnanasa talaga ni Fernan na makuha sila Aling Marta. Sukdulang saktan pa nito ang sarili niyang anak. Nung puntong iyon ay walang magawa si Aling Marta para labanan yung mga ginagawang iyon ni Fernan sa kanila. At kinagabihan nga noon, nang dumaing na si Carmela sa kanya, ay kinutuban na kaagad si Aling Marta ng hindi maganda. Naalala niya kasi yung mga binitiwang salita sa kanya ni Tandang Ude. Kaya sa kasagsagan ng gabi ay lumabas ng bahay si Aling Marta. Naramdaman niya kaagad ang lamig na dulot ng simoy ng hangin. Kanyang binaybay yung madilim na daan. Nagmamadali niyang tinungo yung bahay ni Fernan. Tiniis niya ang malayong lakarin na iyon. At nang kanya iyong masapit, ay nakita niyang nakaabang na ito sa may pintuan. Na tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Sumuko na si Aling Marta. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ang kaisa-isa niyang anak na si Carmela. Ito na lang ang natitira niyang yaman sa buhay. Ito na lang rin ang nag-iisa niyang dahilan para mabuhay. Kaya napilitan na siya na sumunod at pumayag sa kagustuhan ni Fernan. Sinabi niya kay Fernan na pumapayag na siya sa gusto nitong mangyari. Biglang lumuwang ang mga labi ni Fernan at gumuhit ang isang ngiti. Sinabi nito kay Aling Marta na umuwi na at kunin ang mga gamit. Dagdag na sabi pa nito, buti naman daw at marunong siyang bumasa ng mga nangyayari. Kaya wag na raw siya mag-alala pagkat magiging maayos na umano ang lahat. Matapos nila makapag-usap ay umuwi na si Aling Marta para kunin ang kanilang mga gamit at isama na si Carmela. Pagdating niya ng bahay, nang lapitan niya si Carmela ay maayos na ang pakiramdam nito. Kaya doon niya na siguro na si Fernan nga ang may gawa rin noon kay Carmela. Tumibay na lalo ang kanyang paniniwala na si Fernan nga ang siya may kagagawan ng pagkamatay ni Mandado. Nang kausapin ni Aling Marta si Carmela, ay medyo nagulat pa ito. Sinabi na lang niya na ang kanilang gagawin ay para din sa kanilang ikabubuti. Pero kabaliktaran sa kanyang inaasahan ang mga nangyari. Dahil malalim pala ang galit na naramdaman nito na magpasya noon sa Aling Marta na magpakasal kay Mandado. Na kaya pala gusto nitong makuha silang mag-ina ay para mapatunayan na mas nakahigit siya kay Mandado. Na anumang gustuin niya ay kanyang makukuha, maliban doon ay wala na. Hindi totoo na nagmamalasakit ito kanila Aling Marta at Carmela. Katunayan ay alila ang pagtuturing nito sa kanila at hindi kapamilya. Kaya yung sinasabi ni Aling Marta na mapapabuti sila sa piling ni Fernan ay malayo sa katotohanan. Naging miserable lamang ang kanilang buhay at unti-unti nang nabubunyag kay Aling Marta ang tunay na pagkatao nito. Isang gabi, nang hindi dalawin ng antok si Aling Marta, ay pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Kaya, nagdesisyon na siya na bumangon na lang. Napaupo siya sa kanilang higaan. Nang mapasulyap siya kay Carmela, ay nakita niyang natutulog na ito ng mahimbing. Tumayo siya at lumabas ng kanilang silid. Nang binabaybay na niya yung pasilyo papunta sa kusina,
upang uminom ng tubig, ay bigla siyang may narinig na isang malakas na pagkalabog. Kaya napatingala siya, pagkat sa itaas nagmula yung malakas na tunog na iyon. Pero kanyang binaliwala iyon at nagtuloy siya sa kanyang paglakad. Nang nasa kusina na siya habang umiinom ng tubig, ay muling naagaw ang kanyang atensyon at napatingin muli sa itaas. Kaya inilapag niya na ang baso at may kasabikang tinungo yung hagdan. Gusto niyang malaman kung ano ba yung lumilika na tunog na iyon. May kalakihan ang bahay na antigo ang pagkakayari. Sa itsura pa lang nito ay masasabi mong panahon pa ng Kastila ito na itayo. At nang nasa huling baitang na siya ng hagdan at babaybayin na ang pasilyo sa itaas, ay nakarinig siya ng mga mahinang himig. Mga himig na nililika ng hindi lang iisang tao. Mga himig iyon na nakakakilabot. Kaya hindi maiwasang magtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Sabay-sabay na umihimig ang mga boses na iyon ng kalalakihan. Kinabahan si Aling Marta. Pero mas nangibabaw sa kanya yung pagnanais niyang malaman kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa. Kung kaya, dahan-dahan pa siyang lumapit sa may pinto. At nakita niya na nakasuot ang mga ito ng mahabang kasuotan na kulay itim. Kitang-kita niya iyon mula sa hiwa na naroon sa lumang pintuan. May mga kandila ring nakasindi at may mga kasangkapang nasa sahig. Nakapaikot ang mga ito na nakaluhod. Nagsasagawa sila ng isang seremonya na sigurado si Aling Marta na iyon ay isang ritual na hindi para sa mabuti. Nang biglang tumigil ang mga ito sa nililika nilang mga himig, ay napansin ni Aling Marta na huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa at tila nakiramdam. Kaya nagpasya na si Aling Marta na lumisan. Maingat niyang tinahak ang hagdan pababa, na iniwasan niya lumika ng kahit na anumang ingay. Nang nasa silid na siya, ay kanyang pinakaisip-isip kung anong paraan ang kanyang gagawin para makaalis sa bahay na iyon. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na isa talagang maling desisyon ang tumira sila doon. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay tuluyan ang naiyak si Aling Marta. Lubha siya nag-alala para sa kaligtasan nila ng kanyang anak na si Carmela. Lumipas pa ang mga araw na puno ng pag-aalala ang dibdib ni Aling Marta. Isang gabi, nang papunta na siya sa kanilang silid upang magpahinga, ay bigla na lang siya nakarinig ng tila mayroong pumasok sa bahay. Kaya mabilis niya iyong pinuntahan. Wala naman siyang nakita. Nang tatalikod na siya, ay biglang naagaw ang kanyang atensyon nang mapansin niya ang mga patak ng dugo. Nang kanya iyong lapitan, ay natiyak nga niyang dugo ang mga iyon. Kanyang sinundan ang mga patak at napansin niyang iyon ay papunta sa itaas. Kaya lumakas ang kanyang kutob na marahil ay si Fernan na naman ang may gawa noon. Pero bakit may dugo? Iyon kaagad ang naitanong niya sa kanyang sarili. Sabi ni Lola ay lalo pang lumubha yung sitwasyon nila Aling Marta at Carmela sa bahay ni Fernan, dahil nagagawa na rin silang saktan nito.
Hanggang sa umabot pa sa punto na pati si Carmela ay pinakialaman na nito. Ginahasa niya ang sarili niyang anak, kanyang dugo at laman, na walang nagawa ang dalaga dahil sa kanyang kahinaan. Isang araw, nang sila lang mag-ina ang nasa bahay, ay bigla na lang silang nahilo at nakaramdam sila ng kakaiba. Matinding pagkauhaw ang kanilang naramdaman. Nakasabay noon ay nagugutom din sila. Pero nang subukan naman nilang kumain, ay hindi pa rin nawala yung kanilang pagkagutom, at gayon din yung kanilang pagkauhaw. Kahit pa napakarami ng tubig ang kanilang nainom, na kanila na lamang nalaman noong huli na sila pala ay hinawaan na rin ni Fernan, na mayroon itong ipinakain sa kanila. Tama, may lahi nga itong aswang na kanya ring hinawaan ang iba niyang tauhan. Pero masasabing iyon ang malaking pagkakamali na kanyang nagawa, pagkat ang hawaan sila Carmela ay isang pagkakataon na kanilang sinamantala para makaganti sa kanya. Dahil kung dati-rati ay mahina sila, nang sila ay maging aswang, ay nabahaginan din sila ng lakas at ibang abilidad na siya nilang ginamit na mag-ina para tuluyan ang mawakasan ang kasamaan ni Fernan. Naging matunog na lamang sa kanilang bayan ang usap-usapan nang isang araw ay mawala si Fernan. Pero ilan sa mga tauhan ni Fernan ang nagsabi na kinatay umano ito ng mag-inang Marta at Carmela. Walang awa umanong pinagluray-luray nila ang katawan nito at kinain. Na nang tanungin ang tauhan ni Fernan kung paano naman niya nalaman ang tungkol doon, ay sinabi nito kanya umanong nakita. Pero ang totoo ay nakabahagi din ito sa katawan ni Fernan, dahil na rin sa kalupitan ng kanilang amo sa kanila. Ayaw lang niyang sabihin pagkat malalaman din na siya ay isa ring aswang. Nawala noon ang mag-inang Marta at Carmela sa kanilang lugar. Nagpakalayo-layo sila at piniling mamuhay ng tahimik sa ibang lugar. Sinubukan nilang lumapit sa mga may kakayahan para pagalingin sila sa kanilang karamdaman ng pagiging aswang. Pero bigo sila. Sumubok din sila ng iba't ibang paraan para makawala sa sumpa. Pero hindi sila nagtagumpay. Hanggang sa makapag-asawa si Carmela. At sabi ng lola ko, noong mga sumunod na salinlahi ay nagawa naman ng maalis yung pagiging aswang sa aming angkan. Dagdag pa ng lola ko ay marami pa umano siyang nalalaman na mga magagandang bahagi sa buhay ng ninunong naming si Carmela at Lola Marta. Kaya nga lang daw ay baka abutin na kami ng ilang araw sa pagkukwentuhan ay hindi pa kami matapos. Yung lugar na kanilang iniwan ay tuluyan na umanong pinamugaran ng mga aswang, na yung nagpalaganap naman ay yung mga naiwang tauhan doon ni Fernan. Naging isang bayan na umano talaga iyon ng mga aswang na iniiwasan at kinakatakutan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na
maraming salamat po at hanggang sa muli.